Tayo po ba mga kapatid ay nakakaramdam minsan sa ating buhay na parang hindi tayo makaalis sa problema or stress? Well, ang salita ng Diyos ay pinapakita sa atin in Romans 8:22 na simula pa lang po ng creation ng mundo at nung nag-fall ang tao ho ay nag-grow na po at nakakaranas na po ng mga matitinding suffering. But I believe even sa panahon na tayo ay may suffering or difficult times, we can still experience peace na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, kapayapaan. So this morning, I would like to ask everyone, meron ka bang kapayapaan sa iyong puso ngayong araw na ito? Meron ka bang kapayapaan sa iyong buhay na ibinibigay ng ating pong Panginoong Hesus? Kapayapaan na hindi nakabatay sa circumstances. Kumbaga kasiyahan po na hindi basta-basta nawawala at lumalabo, kundi ito ay kapayapaan na nakasettle ang iyong katiyakan sa pagkakilala mo sa Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon. Our key verse or passage this morning ay nasa John 14 verse number 27. John 14 verse 27, the Lord Jesus said, before na siya po ay ma-crucify at before na siya po ay maka-experience ng pinakamatinding suffering na pwedeng maranasan ng isang tao, ito po ang sinabi niya sa kanyang mga disciples. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. It's very clear in this verse na ipinapakita sa atin ni Jesus na gusto niya tayong bigyan ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya ang kanyang sinasabi sa kanyang mga disciples, let not your heart be troubled. Huwag maligalig ang inyong puso. Ni huwag kayong matakot. So this is the kind of peace na tanging si Jesus lamang po ang makapagbibigay. Ito ay kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Because this kind of peace, ang tanging source lamang ay ang ating Panginoon Kristo. So Jesus is the only source of true peace. So the title of this message, The Real Peace, ang tunay na kapayapaan. And I can say maraming tao po ang walang kapayapaan, maybe dahil sa kanilang trabaho, sila ay nangangamba na isang araw, mawalan sila ng trabaho. Or maybe sa marriage life ng isang tao na mayroong problema, mayroong difficulties sa kanyang marriage life. Or maybe sa family, no, mayroong financial crisis, mayroong difficulty, mayroong mga misunderstanding, mga conflict sa buhay, sa pamilya. No? At makikita rin po natin sa anumang aspeto ng buhay ng isang tao ay maaaring nakabase ang kanyang kapayapaan. That's why maraming tao wala pong kapayapaan, walang tunay na peace. Dahil ang ino-offer ng mundo na kapayapaan is just a counterfeit. Ito po ay hindi tunay, ito po ay hindi original. Dahil yung kapayapaan matatagpuan lamang kay Jesus. Ito ho ay isang landas na napakakipot. Nakakaunti lamang yung tao or kahit mga mananampalataya na siyang nakakatungo dito, especially kung ang karamihan sa mga mananampalataya hindi po nila maiintindihan ang tunay na pinanggagalingan ng peace. So ito ho ay isang makipot na daan dahil maraming tao ang hinahanap din ng kapayapaan ay kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito, which is the broad way, malawak na daan. So makikita po natin na hindi kayang ibigay ng mundo ang tunay na kapayapaan sapagkat ang kapayapaan ay hindi po natin kayang likhain. Ang kapayapaan ay hindi po natin kayang i-act out. Kumbaga ang idea, hindi po tayo pwedeng magpakitang tao para lang masabi na tayo ay may kapayapaan. I mean, there are so many people na kung sila po ay inyong titingnan, mararamdaman ninyo or makikita ninyo na sila ay may kasiyahan, may pagngiti, may pagtawa. Pag nakausap ninyo, parang ang mapapansin natin agad, payapa ang buhay, maayos ang buhay. Pero the more you talk with people, the more you will realize na yung kalooban ng kanilang puso ay masyadong ligalig. Masyadong nabubuhay sa pangamba, walang tunay na kapahingahan, walang tunay na satisfaction, walang tunay na kakumpletuhan, at walang tunay na kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan
ay hindi yan ina-act out po ng isang tao. Ang kapayapaan ay natural flow na bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang nakakilala sa atin pong Panginoong Kristo. It is one of the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5:22. So, ito ho ay natural flow at makikita natin na ang peace ay, again, hindi kayang ibigay ng mundo sapagkat ang kayang magbigay lang ho nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sabi niya, "My peace I leave unto you, not as the world giveth." Amen? Ang kapayapaan ay ibinibigay ng Panginoon. So, ang peace ay hindi nililikha. Ang peace ay regalo. And listen to this. Kaya merong regalo ang Panginoon ng kapayapaan sapagkat ang ibinigay niyang regalo ay ang kanyang sarili. Nung siya ho ay namatay sa krus, inalay niya ang kanyang buhay, binayaran niya lahat ng kasalanan, anuman yung circumstances na kanyang pinagdaanan, yun ho ay kanyang itiniis at makikita po natin sa buhay ng Panginoon Kristo ang tunay na kapayapaan. Bago siya ipako, ang kanyang ibinapahayag sa kanyang mga disipulo ay kapayapaan at nung siya ay muling nabuhay, still kapayapaan pa rin po yung kanyang ipinapangaral sa kanyang mga disciples. So peace ay gift na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag si Kristo po ay nasa buhay na ho natin, tinanggap na ho natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at tayo ho sa ating buhay, meron na tayong Kristo, anuman ho ang longing ng ating puso, ay meron na pong satisfaction, meron na pong fulfillment dahil si Kristo ang lahat sa kailangan po natin. Siya ang tunay na magbibigay ng satisfaction sa matagal na po nating hinahanap. Hindi po yan kayang ibigay ng mundo, hindi po yan kayang ibigay ng anuman pong bagay sa mundong ito. That's why ang tunay na kapayapaan, listen to this, ang tunay na kapayapaan is always based on our relationship with Jesus. Ang kapayapaan is based on relationship with the Lord Jesus. Nakabatay sa relasyon sa Panginoong Hesus. Ang kapayapaan ay hindi po relationship with Jesus plus. Nakuha niyo po yan mga kapatid. Ang kapayapaan ay binibigay ng Panginoon ay hindi po nakabatay sa relasyon natin sa Kanya plus. Plus money, plus sex, plus treasure, or power, or anything in this world. Hindi po doon nakukuha ang kapayapaan. It's always based on our relationship with Jesus, period. Doon lamang po natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. So, true peace ay nakadepende sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. Kaya, if tayo po ay nabubuhay sa buhay na walang relasyon sa Panginoon, at wala tayo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kahit ikaw ay Kristiyano, kahit ikaw ay isang mananampalataya, if you are not obedient to God, kung hindi mo nakikita ang iyong buhay na nasa kalooban ng Diyos or sumusunod sa nais ng Panginoon, sapagkat tinanggap natin si Jesus hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Therefore, we ought to submit to His will bilang ating Panginoon, bilang ating Guro. That's why, kung wala tayong pagpapasakop or pagsunod sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. It is very impossible to have peace if we are living disobedient before the Lord. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, "Let not your heart be troubled." Di po ba in verse 1 in John chapter 14, makikita rin po natin yan. In verse 27, dalawang beses po in this chapter sinabi ni Jesus, "Let not your heart be troubled." Because ang ibig sabihin ng trouble, ito ay opposite or kabaliktaran ng kapahingahan or pagiging settled. Pag sinabing trouble, ito ay puso na masyadong ligalig, madaling mayanig, madaling mangamba. Parang alon po na walang masasabi po nating kapayapaan or kapanatagan. Yan ang puso ng maraming mananampalataya because they cannot find true peace in the person or in the relationship of the Lord Jesus Christ. So, napakahalaga na makita natin na sinasabi ni Jesus, "Let not your heart be troubled." Huwag maligalig ang ating puso. So, kahit ano pong subukan ng tao sa mundong ito, maranasan man niya lahat ng bagay sa mundong ito, makuha man niya lahat ng bagay sa mundong ito,
Marami mang laman ng kanyang ang laman ng pera ang kanyang bangko, or meron man siyang magandang sasakyan, or maayos na tahanan, or meron man siyang napakaraming kaibigan, pero kung isang tao po ay walang tunay na relasyon sa Panginoon Kristo at wala sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang puso ay laging ligalig. Ang kanyang puso ay hindi mapanatag. Kahit sa panlabas, mukhang masaya. Kahit sa panlabas, nakikita ang tawa. Kahit sa panlabas, nakikita ang maayos na buhay. Pero kung walang Kristo sa puso, walang tunay na kapayapaan sa puso. Dahil ang tunay na makapagbibigay lamang sa ating puso ng kapahingahan, kapanatagan at kapayapaan ay ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Ayan, sabi ni Jesus, "Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Huwag maligalig ang ating puso sapagkat maraming bagay sa ating buhay ang siya nakapagnanakaw ng ating pong kapayapaan. Now, bago po natin puntahan yung mga bagay na pwedeng kumuha sa ating puso ng kapayapaan, I would like you to know, as believers of Christ, we have now the assurance. Meron na tayong katiyakan. Ano man po ang mangyari sa ating buhay, ano man po ang pagdaanan natin, ano man ang bagyo na dumating, ano man ang digmaan na siyang maranasan po ng tao o ng sanlibutan, meron na tayong assurance. Because if you are not a believer, what is your assurance? Kung wala kang relasyon sa Panginoon Kristo, ano ang iyong assurance? Ano ang iyong katiyakan sa buhay? Wala po. Pag dumating ang kamatayan, wala tayong pwedeng maging katiyakan. Dahil ang katiyakan ho natin bilang isang mananampalataya ay yung pangalan natin ay nasa libro na ng buhay, meron na tayong banal na Espiritu Santo, at sa buhay na ito, gagamitin tayo ng Panginoon upang maging blessing sa maraming tao, at gagamitin ng Diyos ang ating buhay upang makapagbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa Kanya. Babaguhin tayo ng Panginoon upang maging kagaya tayo ng Kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo. At pag dumating na po ang punto sa ating buhay na natapos na ho natin yung assignment na na binigay sa atin ng Panginoon, kukunin niya na po tayo at tayo ho ay kanyang makakasama sa langit na bayan. That is our assurance. As a believers of the Lord Jesus Christ, yan ang ating katiyakan. That's why whatever is happening sa mundo natin ngayon, nakarinig tayo ng bagong balita, masamang balita, mayroong digmaan na nangyayari, at maybe sooner or later tayo ay maapektuhan, ang finances natin ay maapektuhan, ang pamilya natin ay maapektuhan. Hindi lang tayo dito sa bansang ito, kundi kahit po yung mga mahal na sa buhay natin na nasa ibang bansa, na nasa sentro ng panganib, sentro ng masasabi po nating digmaan. Mga kapatid, I know, bilang tao, pwede tayong maligalig, pwede tayong mangamba, pwede tayong matakot, pwede tayong mabalisa, but because of our relationship with the Lord Jesus Christ, pwede ho tayong pumanatag anuman ang digmaan, anuman ang circumstances, anuman ang difficulty na atin pong pagdaanan. Because of the Lord Jesus. Now, there are some stealers ng kapayapaan. Kaya sinabi ni Jesus, "Let not your heart be troubled," because there are so many things na pwedeng makaagaw sa ating puso ng kapayapaan. Number one is lustful thoughts. Kapag yung isip po natin ay tayo ho ay nasa kaisipan ng kalaswaan or kahalayan, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan, because sensual things ay hindi po yan makapagbibigay sa ating puso or kaluluwa ng kapayapaan. Ang ibibigay po niyan sa atin ay pangamba, ang ibibigay po niyan sa atin ay matinding kapahamakan at matinding ligalig sa ating puso. So, lustful thoughts. And then second thing is guilt. There are some people na kapag sila ho ay guilty sa isang kasalanan, para lang sila magkaroon ng kapayapaan, ang ginagawa po nila, pinapatay nila yung kanilang conscience. Pinapatay nila yung kanilang guilt sa kung ano-ano man pong kaparaanan. Pero mga kapatid, if you are a believer of Christ, you have the Holy Spirit, and if there are some things na kalooban ng Diyos sa iyong buhay na hindi mo ginagawa, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, because the Holy Spirit ang patuloy na kikilos at kikilos sa iyong buhay, at pwedeng maging miserable ang ating puso, ang ating buhay, if we are not obedient to the will of God sa bawat isa po sa atin. That's why, tingnan natin ang ating mga sarili. Maaring may mga bagay na dapat mong ginagawa pero hindi mo ginagawa. May mga bagay na dapat hindi mo sinabi pero iyong nasabi. At yun ho ay magbibigay sa iyo ng guilt. And if we have guilt, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. And then third thing is anger. Ito ho ay emosyon na pwedeng makaagaw po ng kapayapaan sa ating puso, yung galit.
Pag meron tayong galit or sama ng loob sa ating anak, sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga trabaho, sa ating church, sa ating pastor, sa ating mga members, pag tayo ho ay nabubuhay sa galit, sama ng loob, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Because sometimes our reason kaya tayo nagagalit because ang tao ay nasaktan tayo, may nagawang mali sa atin, may nasabing hindi maganda sa atin. So ang depensa natin, kailangan natin gumanti, kailangan natin magalit, kailangan natin magtamit-talim ng sama ng loob. Well, hindi po yan yung example na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. Because kung merong tao ang pwedeng magtanim ng galit at sama ng loob, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ibinigay sa kanyang galit, lahat ng ibinigay sa kanya ng kasamaan o mga bagay na hindi karapat-dapat na maranasan po niya, still yun ay kanyang tiniis at binata sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. It's because in the life of the Lord Jesus Christ, makikita po natin ang kapayapaan. And that is the kind of peace na nais niya rin pong ibigay sa iyo. Yan yung klase ng kapayapaan na nais na Jesus na matanggap mo at maranasan mo sa iyong buhay. Ano man ang iyong maranasan or sino man ang siyang kumbaga makasakit sa iyo, makapagbigay sa iyo ng pain, napakahalaga na maintindihan natin. If we live in anger, pag nabuhay tayo sa galit, sama ng loob, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. And sometimes, sabi nga ho natin, ang nakakalungkot dito, yung taong kinagagalitan mo, payapa ang buhay. Humanly speaking. Yung taong kinagagalitan mo, ang saya ng buhay. Humanly speaking. Pero ikaw na siya nagtatanim ng galit at sama ng loob, ikaw ay hindi mapanatag, ikaw ay hindi magkaroon ng tunay na kapayapaan. So anger is one of the stealer ng kapayapaan. And then, second thing is bitterness. Pag tayo po ay meron pong kapaitan, kapag tayo ho ay hindi natutong magpatawad, magkakaroon tayo ng bitterness. Pag sinabing bitterness, ito po ay isang bagay na ating nakaraan na hindi natin kayang patawarin or hindi po natin kayang kalimutan. But you know what? In the person of the Lord Jesus Christ, sino man po ang lumapit sa Kanya at nais isuko ang kanyang buhay at nais humingi ng tawad sa Panginoon, ano man po ang mga gulong nagawa natin noon, ano man po ang mga bagay na siyang ating mga nagawang karumihan or mga bagay na nagawa nating pagkalat sa ating buhay, pag lumapit tayo kay Jesus at sinabi natin sa Kanya, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, kinikilala kita bilang aking Panginoon, at ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang iyong buhay. You know what ang gagawin ni Jesus? Ano man ang iyong pagkakamali, ano man ang iyong pagkakasala, ano man ang iyong karumihan, you know what ang gagawin ni Jesus? Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. At hindi lang yan. Hindi ka lang patatawarin ng Panginoon, kalilimutan niya lahat ng iyong ginawa. Kalilimutan niya lahat. And after that, bibigyan ka ng Panginoon ng panibagong simula. That's why sinabi sa 2 Corinthians 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao sa halip na palitan na ng bago. Yan ang ginagawa ni Jesus. That's why I encourage everyone, kung nakita na natin ang ating buhay na may karumihan, kasalanan, at mga bagay na alam natin na siyang nakakaagaw ng kapayapaan sa ating puso, bigyan natin si Jesus muli ng panibagong pagkakataon. Nabaguhin niya ang ating buhay at bigyan niya tayo ng bagong simula. At ating maranasan yung kapayapaan na kanyang ini-offer, na kanyang regalo, na hindi kayang ibigay ng mundong ito, ng sanlibutan ito. So bitterness. And then self-centeredness. Pag tayo ho ay nabuhay sa ating sarili na lagi na lang po natin hinahanap yung gusto natin, yung nais natin, yung mga bagay na pang sarili ho, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan because as a believer of Christ, hanggat hindi mo na ibibigay yung buhay mo sa iba upang ikaw ay maging blessing sa kanila, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. If you say you are a Christian at nakikita mo ngayong sarili, pinagpapalan na ako ng Panginoon, pinapasagalan ng aking buhay, siguro okay na mabuhay ako sa aking sarili, unahin ko ang aking sarili, magkakaroon ako ng kapayapaan? No. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan pag lagi mo lang inisip ang iyong sarili. Ang tunay na kapayapaan ng isang mananampalataya at kapag tayo lang po ay ginamit na ng Diyos, nasa Kanyang kalooban at natutunan na po nating ibigay yung buhay natin sa ibang tao. Yan ang tunay na magbibigay sa atin ng completeness, satisfaction, and fulfillment.
Pag nabuhay tayo sa ating sarili, kaya nga, lagi ko pong sinasabi, madaling maging makasarili, lalo na pag nakikita natin ang ating sarili na nagiging maayos na. Pag nakikita na natin ang ating sarili na parang pinagpapala na tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, madali na sa ating maging makasarili. In the sense na lagi natin nakikita, okay naman na ako, so ano ang care ko sa iba? Kaya it's a great blessing to see believers of the Lord Jesus Christ na anuman ang kanilang maranasan na blessing na galing sa Panginoon. Hindi nila yung kinikip sa kanilang sarili. Sa halip, willing nilang i-offer, i-give yung kanilang buhay. Because one thing na dapat nating ma-realize, anuman ang ibinibigay natin sa Panginoon, we cannot outgive God. Ibig sabihin, gaano man karami yung ibinibigay mo kay Lord or paglilingkod sa buhay ng ibang tao, hindi mo kayang lampasan or pantayan or sobrahan yung ginagawang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. That's why hindi nakakatakot magbigay sa Panginoon ng mga bagay na dapat natin ibigay sa Kanya na ating natutunan. Because ang Diyos hindi nauubusan ng pwedeng ibigay sa atin. Hindi natin pwedeng lagpasan yung biyaya ng Panginoon. Hindi natin pwedeng lagpasan yung blessing ng Panginoon. Hindi natin pwedeng lagpasan yung kapangyarihan at gagawin ng Diyos sa ating buhay. That's why hindi masamang bagay na tayo po ay matutong pagpalain ng Panginoon at maging pagpapala sa buhay ng iba. If you are a Christian na hindi ka nagiging blessing sa buhay ng ibang tao and you are living just by yourself, na lagi mo lang iniisip is I, me, and myself, you cannot have peace. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. And then next thing is doubt. Pag-question na ho natin ang salita ng Diyos, pag-question na ho natin ang Panginoon, yan ho ay hindi makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. So let me ask you mga kapatid this morning, do you trust the Lord? Kaya nga napakahalaga araw-araw i-remind natin ang ating sarili sa talatang Proverbs 3, 5, and 6. Ano po sabi doon? Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Huwag magtiwala sa ating sariling kaalaman. Sa lahat ng bagay, kilalanin natin ang Diyos at Siya ang bahalang mag-direct ng ating mga landas. Siya ang bahalang mag-direct ng ating mga gagawin. Diyos ang bahala. Pagkatiwalaan natin Siya. Panghawakan natin Siya sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin sa ating buhay. So, doubt ang pwedeng magnakaw ng kapayapaan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. And the next thing is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. That's why lahat ng tao na hindi nakakilala kay Jesucristo, na walang relasyon sa Panginoon, ano man ang meron silang kasiyahan, yun po ay panandalian lamang, yun po ay kumikislap lamang, at hindi tunay, hindi totoo, at hindi permanente, sapagkat ang isang taong walang tunay na pagkakilala kay Jesucristo ay walang tunay na kapayapaan. Dahil ang tunay lamang na pinanggagalingan ng kapayapaan ay ang relasyon sa Panginoon Jesucristo. So, unbelief. And then lastly, jealousy. If tayo ho ay lagi naiinggit sa mga bagay na meron yung iba, tayo ho ay merong insecurity, tayo ho ay merong envyings or jealousy sa ating mga puso, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan because wala tayong mararamdaman sa ating puso, sa ating kaluluwa na kahit anong contentment. That's why if a Christian ay hindi po siya natutong maging prayerful at maging thankful sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na binibigay sa kanya ng Diyos. Instead, siya ay nagko-complain at siya ay naghahanap ng mga bagay na wala po siya, na hindi pa kalooban ng Panginoon. And then, makikita natin sa isang Kristyano na siya ay naiinggit sa mga bagay na meron yung ibang tao. Hindi po siya magkakaroon ng kapayapaan. Jealousy. Whatever kind of jealousy it is, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. So napakahalaga in this message, ano man po yung mga pagdaanan natin, circumstances, maaaring sabihin natin ngayon, Pastor, hindi mo naiintindihan yung aking nararanasan. Yes, maybe or maybe not, pero naiintindihan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon. Amen? He knows your heart, He knows your struggle, at alam niya ano man yung mga bagay na nagbibigay ligalig pangamba sa iyong puso, na nagbibigay rin sa iyo ng matinding takot. So let me ask you again, do you have peace in your heart today? Do you have peace in your life today? Kapayapaan na kahit anong dumating na circumstances.
Kahit anong dumating na pain or sufferings, matinding sakit, matinding pangangailangan, pwedeng mapahamak yung ating mahal sa buhay. Do you still have peace? Do you still have peace, kapatid? Meron ka bang kapayapaan? Nung nabalitaan natin na mayroong war sa ibang bansa, US, Israel, against Iran, maybe sa mga yung ating mahal sa buhay ay nandoon po sa ibang bansa. Kagabi, kinamusta ko rin po yung aking ate, puti o kayo siya. But regardless of the circumstances, regardless of the situations, kagabi nagpipray ako sa Panginoon, Lord, I know you are in control of the situation. Simula pa ng creation ng mundo, until sa ating panahon, meron ng wars, meron ng difficulty, meron ng problems, meron ng sufferings, meron ng pain. And the Lord Jesus Christ today is offering each one of us ang kanyang regalo, ang kanyang sarili. And once you have the Lord Jesus and you have a right relationship with Him, possible na magkaroon ka ng kapayapaan, anuman ang circumstances, anuman ang dumating sa iyong buhay. Amen? Now the question is this, and this is my last point. Paano natin ma-experience ang peace? Kung hindi natin kayang sagutin confidently with all our confidence na masasabi natin ngayon sa ating puso, Lord, I have peace in my heart, I have peace in my life. The question is, how can we experience God's peace? Number one, believing God is in control. Maniwala tayo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Do you believe in that, kapatid? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay? Because otherwise, pag hindi tayo naniwala na ang Diyos ang in charge sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang puso natin ay laging ligalig, ang puso natin ay laging natatakot, laging tayo nangangamba. So, the better for us to experience the peace of God, we need to believe that God is in control. In all three situations, walang bagay or sitwasyon sa ating buhay, personally or outside sa ating buhay, na hindi pinapayagan ng Diyos nang wala siyang layunin at wala siyang gagawin. Lahat ng bagay na pinapayagan ng Panginoon ay meron siyang specific purpose. So napakahalaga, we need to believe God is in control. God is in control in the situation. Hindi yung mga presidente, hindi yung mga prime ministers, hindi yung mga soldier. Ang in charge sa lahat ng bagay, kahit po doon sa war, walang iba kundi ang Diyos. At saan man pong nararanasan natin sa ating buhay, pangawakan natin, ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. That all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. Amen? Believe that God is in control. May problema sa pag-aasawa, may problema sa trabaho, may problema sa finances, may problema sa future, dahil ang future natin ay uncertain sa mundong ito. That's why sinabi ni Jesus, ang kapayapaan na ibinibigay ko, hindi kayang ibigay ng mundo. Sapagkat walang bagay sa mundong ito ang tunay na makapagbibigay sa atin ng settledness, ng stability. Walang bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na peace. Only Jesus, 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 Jesus. He is the true source of peace. He is the true source of real peace. Everything in this world is fake peace, counterfeit peace. Ang ibinibigay ni Jesus, tunay na kapayapaan, whatever the circumstances. How can we experience it? Believe God is in control. Second, trusting that Christ offers real peace. Pagkatiwalaan natin na talagang yung ini-offer ni Kristo ay totoong kapayapaan. Hindi panandalian, hindi nakabatay sa ating nararamdaman, hindi nakabatay sa ating circumstances, kundi nakabatay sa ating relasyon sa Panginoon. And this is the kind of peace na kanyang ini-offer sa bawat isa. At ito ay tunay na kapayapaan. We must believe it and accept it, regardless of our feelings. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, my peace I leave unto you. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Kaya sabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So yun yung nararamdaman nila. Naliligalig sila, nangangamba sila. Pero regardless of their feelings, ang mensahe ni Kristo, meron akong kapayapaan na gustong ibigay sa inyo. And the same thing with each and every one of us.
regardless of our circumstances, ano man yung nabibigay sa atin ng pangamba, takot at ligalig sa ating pakiramdam, huwag tayo dun bumatay. Bumatay tayo lagi sa tamang relasyon natin sa Panginoon. At paniwalaan natin na yung kanyang ini-offer na kapayapaan ay tunay at totoo. And then lastly, to experience God's peace, surrendering fully to Jesus as our Lord. Isuko natin kay Jesus lahat bilang ating Panginoon. Amen? Kasama dito yung ating character, kasama dito yung ating buhay, kasama dito yung ating ginagawa. I-surrender natin sa Panginoon because this is the real key para ma-experience natin yung real peace. I-surrender natin sa Panginoon ang ating buhay. That's why, ang sinabi ko po kanina, whatever the things na ating nagawa noon, ano man yung ating pagkakamali, ano man yung ating pagkakasala, the Lord Jesus Christ, yung kanyang kamay is wide open. Handa niya tayong tanggapin, handa niya tayong yakapin, handa niya tayong patawarin, kalimutan lahat ng ating kasalanan at bigyan niya tayo ng bagong simula. The question is this: are you willing to surrender your life to the Lord Jesus? Lord, handa kong ialay ang aking buhay sa iyo. Handa kong isuko ang aking buhay sa iyo. It doesn't mean magiging perfect ka na. It doesn't mean magiging tama ka na sa lahat ng sitwasyon. But this is the life. Ang buhay na nakikita mo ang iyong sarili na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So surrender your life to the Lord. Because the question is this: if you are a Christian, anong bagay ang dahilan natin para hindi natin isuko ang buhay natin sa Panginoon? Anong bagay ang siyang pinagmumulan ng ating peace? Higit sa peace na i-offer ng Panginoon sa atin. Because if you cannot find peace in your relationship with Jesus, then there is something else. There is something else. Na hinahanapan mo ng tunay na kapayapaan. And to be real to you, kapatid, ano man ang subukan mo sa mundo ito, ano man ang iyong hanapin, ano man bagay ang magkaroon ka sa buhay na ito. By the way, hindi lahat sa mundong ito magkakaroon tayo. And if you are a Christian, as long as you have Christ in your life, that's okay with you. Amen? That's fine with you. Okay na sa iyo yun. Content ka na doon. Panatag ka na doon. Because you know, na naka-Jesus lahat ng iyong kailangan. Amen? Na kahit hindi mo maranasan ng anumang bagay sa mundong ito, as long as you have Jesus, and you have a right relationship with the Lord Jesus, whatever the circumstances, problems, and trials na iyong maranasan, ang kapayapaan mo ay tunay sa iyong puso. The word peace, ang ibig sabihin, it means join. To join together is a oneness. That's why, if you are a Christian na may malapit na relasyon sa Panginoon, a close, a united relationship with Jesus, dito ho kayo makakita ng maraming Kristiyano or mga mananampalataya na kahit ano yung pinagdadaanan nila sa buhay, matinding sakit, financial crisis, fear of losing job, walang katiyakan sa future, anuman yung kanilang pagdaanan, mararamdaman nyo sa kanilang heart yung completeness, yung peace. You know why? Because sila ay may malapit na relasyon kay Jesus. How about you, kapatid? Do you have peace in your heart? And do you have peace in your life today? If not, the Lord Jesus is trying to say to you, na isabihin sa iyo ng Panginoon, this is my gift, peace. And you can have it today. Pwede mo itong makuha ngayon. The question is, are you willing to accept the real peace na handang ibigay sa iyo ng Panginoon? And last verse I would like to mention in John 16:33. John 16:33. Ang sabi po ni Jesus, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me, kanino daw po? In me, in Christ, ye might have peace. In the world, ye shall have tribulation.
Sa mundong ito, ano daw po yung mararanasan natin? Sufferings, problems, trials, any kinds of tribulations, mararanasan natin sa mundong ito. Kaya huwag na tayong magtaka kung may digmaan. Huwag na tayong magtaka kung isang araw bumagsak ang ekonomiya. Huwag na tayong magtaka kung isang araw maraming mawalan ng trabaho. Huwag na tayong magtaka isang araw kung maraming mamatay. Because in this world, we have tribulation. But what is our assurance? Ang pangalan natin ay nasa libro ng buhay. Tayo mananampalataya, we have the Holy Spirit. At pag lumipas ng mundong ito, or kunin tayo ng Panginoon, kasama natin siya sa langit na bayan for all eternity. That is our peace, our relationship with the Lord. That's why hindi na tayo natatakot. Hindi na tayo basta-basta nangangamba. Ano man yung ating pinagdadaanan. Pwede na tayong tumugon ng tama. Pwede na tayong tumugon ng matuwid. Pwede na tayong mabuhay ng maka-Diyos. Pwede na tayong mabuhay sa kalooban ng Panginoon because we know na anuman ang pagdaanan natin sa buhay na ito, as long as we have Jesus sa ating puso, meron tayong kapayapaan. Because in this world, ye have tribulation. Pero ang sabi ni Jesus, but be of good cheer. Magala kayo. Amen? Magkaroon tayo ng courage. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ito ng Panginoon. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya po, binayaran niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At sino man ang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon sarili at tagapagligtas, ay magiging payapa sa harapan ng Diyos. And in His life, pwede niyang maranasan yung bunga ng Holy Spirit, ang regalo ng Panginoon Jesus, ang tunay na kapayapaan, na naka-base on our relationship with the Lord Jesus. Tayo tayong lahat ng kapatid for a short prayer.